araw mga kaibigan, kamusta kayo dyan? Ngayong araw may mga sasagutin tayo mga tanong tungkol sa taon 2025. Dahil sabi ng iba, ang taon 2025 ay malas para sa ibang zodiac sign or animal sign. Hindi ako naniniwala niyan dahil pag inisip mo na malas ka, magiging malas ka. Pag inisip mo swerte ka, magiging maswerte ka. So ang taon 2025, Year of the Wooden Snake, ay swerte para sa lahat. Unang-una, ang gagawin mo sa taong 2025 para maging maswerte ka, ibahin mo ang paniwala mo sa iyong sarili. Kung sa mga nakalipas na mga taon, naging hindi pabor sa iyo ang swerte, ngayon, magiging maswerte ka dahil pag naniniwala ka na magiging maswerte ka, magiging maswerte ang taon mo kung sabihin mo sa sarili mo, maswerte ako. At kailangan ko i-prove sa sarili ko at sa mga tao na hindi naniniwala na maswerte ako, sa maging maswerte ako dahil magkakaroon ka na experiences na mag-justify na ikaw ay maswerte, lalo na sa trabaho, sa paghanap buhay, sa iyong pinaplanong negosyo o kahit na anumang uri ng pananalap. Wag lang sa illegal na paraan, kundi sa mga positibong paraan. Kung may gusto ka i-manifest ngayong taon, focus ka sa outcome, sa end result. Huwag kang mag-focus sa details, paano mo marating ito, paano mo makamtan ito. Dahil pag nag-focus ka doon sa goal mo or sa end result na mga gusto mong i-manifest, ang experiences mo ay mag-justify paano mo ma-achieve yung goal mo or mga bagay na gusto mo i-manifest. Halimbawa, trabaho, magandang posisyon or mataas na posisyon sa iyong trabaho, maunlad na negosyo, o masayang relasyon sa iyong pamilya or sa iyong asawa, at sa mga taong hindi mo pa kilala o sa mga taong makikilala mo pa lang. Kung isipin mo kung paano ito mangyari, mas lalo siyang tatagal. Pero kung inisip mo ngayon na nangyayari na siya dahil na-imagine mo na siya, mangyayari siya. Kahit na maniniwala ka man o hindi. Dahil kung anong ma-imagine mo, yun ang mangyayari sa'yo. Wala kang ma-imagine na hindi mangyayari sa'yo. Dahil imagination is reality. Maraming nakakaalam niyan, pero maraming hindi nababalidate kung paano magiging totoo ito. Kailangan patience, perseverance, and kailangan certainty, enthusiasm, at optimism para makapaghintay ka kung kailan mangyari ang mga gusto mong i-manifest o ang iyong gustong i-attract. Ang attraction at saka manifestation, dalawang bagay yun na nag-work towards each other. Hindi pwedeng mag-attract ka lang. Kailangan mo muna i-manifest bago mo i-attract. Gets mo? Hanggang dito na lang. Kung may mga tanong kayo para sa taon 2025 kung paano magiging successful, magiging swerte, magiging buenas, i-comment lang sa video ito. Siguradong sasagutin ko ang mga ito. Paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye!